Ito po ang mga congressman na contractor din. Ito po ang nambababoy sa ating party list na sistema. 15 na contractors, 15 lang ang naka-corner ng flood control project funds. Dapat po suriin din. Hindi lang po sa taon na ito, kundi sa past 5 years. O kaya sa past 3 years na lang na si BBM ang presidente. Ito po ang mga congressman na contractor din. Ito po ang nambababoy sa ating party list na sistema. Of course, i-add nyo na dyan yung mga political dynasty, kagaya ni Romualdez, na hindi lamang siya ang congressman. Nagdagdag pa siya, asawa niya, at anak niya, at kanyang kanang kamay, ay 3 congressman din sa party list nila na team. Saan ka makakita? Yung dating speaker, wala namang party list yun. At ito po ang sanhi. Ito mga congressman na siya ring kontraktor ay sanhi po talaga ng talamak na korupsyon na ng Pilipinas sa Pilipinas. Ito ang number 1 nating problema. Corruption. Kung kaya wala na pong naiiwang pera at tax na lang ng tax ang gobyerno. Wala na pong binibigay na pondo sa budget para sa mahihirap, para sa kalusugan ng mahihirap, at sa mga long-term projects na sana ay totoong pinag-aralan at talagang totoong makakapagbigay ng mga trabaho sa ating mga kababayan at earn naman ng income sa Pilipinas, sa ating bansa. Ito po talaga ang problema natin. 3 years na si BBM, saka lang niya na-realize na talagang sobra na, tama na, tigilan na. 3 taon, tulog lang ang presidente natin, hindi niya alam na ang GSIS pala natin kung saan ang ating mga insurance ay nakasalalay dyan ay ilagay ng chairman at ng mga direktor ang 1 billion sa isang online gambling company. Hindi alam ni BBM? Wala nga siyang alam kung ganyan. Tapos kung baka iling-iling lang siya, para siyang, well, you know, I didn't know that. You didn't know that? So what are you gonna do about it now, Mr. President? Tanggalin nyo na yan sila. Tanggalin nyo silang lahat. Pinaka-stable yan eh. Na insurance fund yung GSIS dahil kinakaltas yan sa sweldo namin mga government employees. Tapos ganyan lang. Ilulugi. Hindi man lang sinabi sa members na sila ay nagpaplano na maglagay ng 1 billion dyan. Alam mo kung bakit? Palagay ko nga sila din may personal na mga kanya-kanyang investment yan. Dahil akala nila kikita yung online gambling. Hindi ba dapat pinagbabawal yan? Tayo nga ng mga public officials na empleyado. Kahit ako, hindi ako official na yun, public figure ako. Hindi ako dumadaan sa mga casino. Kung dumadaan man ako papuntang mga restaurant ay hiyang-hiya ko. Kasi po talagang dapat naman nagbabago ang mga public officials at empleyado na pumasok nila. Lalo na po mga huwes, piskal, at mga elected official. Pero ang GSIS chair at ang mga direktor, wala silang konsensya. Naglagay ng 1 billion na pera ng GSIS at mga miyembro dyan sa online gambling na talong-talo na ngayon.
talong-talo na. Hindi na maibabalik yung pera natin. Dapat sa mga yan, kasuhan yan ng plunder. Dahil more than 50 million yan, 1 billion na